Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong ga-seminar mi sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon muna among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Nanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom ang NX5, ma'am? Kung sa di pambatit kung sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pud gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko no October ni pa-check up ni og March. Manang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na among giinom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matag-adlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamita Henry Fit, mo'y himna Henry Fit. Permiya kada adlaw himna sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di kalimtan-tan. Ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Fit atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Fit mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Fit mo'y dipinsa ta. Oh Henry Fit, gamita Henry Fit, mo'y himna Henry Fit. Permiya kada adlaw himna sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Maayong gabi Pilipinas, may gabi sa mga to, so kinatutig paminaw, mga igsoon, medyo kusog ra kay Roy, ato ari ko yung pahinayan o gamay. Kajot lang mga igsoon ha. Okay,
Thank you, thank you. Okay, may gabi Pilipinas. Sa kanuni kini ang atong programang Ang Kamatuuran. Sa makausa pa, magkuyog na sabta dinhi sa ato ang usa ka takna nga pagpakiguban sa kahanginan. Akong pagtimbaya mga igsoon sa ato ang mga kaigsuunan karon nga nagapaminaw Luko Pilipinas kung nasa mo dapitan Luzon, Visayas, Mindanao. Akong pagtimbaya ninyong tanan. Tuguti ko mo timbaya mga igsuon sa ato mga kaigsuunan dinha sa Series Liner Travel and Tours, Series Transport, Countryside Food Resources Corporation, RB Yanson Resources Philippines, Rural Transit, Balyakar o Yanson Realty Development Corporation. May pagpamati na to diha tanan. May pagpamati sa mga igsuon sa to mga kaigsuunan sa Siquijor o ingon man sab sa Bohol, sa Sugbo, sa Negros Island, Panay Island, ingon man sa mga igsuon sa mga lugar sa Samar, Leyte, Tibok Isla sa Mindanao o sa tanan nga mga taga Oriental Mindoro. Apil lang nato diha mga igsuon ang taga Daan Bantayan o taga Bantayan Island, Santa Fe ug Madridijos. May pagpamati og Camotes Island. May pagpamati inyo diha tanan. Ako ang pagpasalamat sa ato karon nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Dinhi dapita mga igsuon, gusto na akong itimbaya ang atong mga kahigalaan sa dinha sa may Cagayan de Oro, ingon man sa mga igsuon sa Cebu, sa Pagadian Dipolog, ingon man sa Tagbilaran, sa mga taga Cotabato City. Salamat sa mga taga Butuan City ug Danau, no? Ato ang gitimbaya ang ato mga kaigsuonan sa Iloilo City, Dumaguete City. Salamat jud tanan. Mga igsuon mo timbaya sa ko sa ato mga kaigalaan nga ini mga panahon na nagbiyahe mga igsuon sa mga lugar sa northern part sa Cebu ug ingon man sab sa southern part sa Cebu. Ako na lang i-appeal mga igsuon nga ato mga kaigsuonan nga hapit ko malimot, wala na kuno nako ma-mention ang mga taga Santiago Bay. Ingon man sa mga igsuon ang tanan nga mga taga San Francisco Camotes. Okay, Camotes Island usa na mga igsuon. Taga Tudela o ingon man sa Daan Paspuro. Salamat ninyo diha tanan. Akong itimbaya mga igsuon atong mga kahigalaan nga nagsunod itong programa sa Negros Occidental o ingon man sa mga igsuon sa taga Panay, no, sa mga kaigsuon na nagpamati karon dara sa may Rojas City, Calibo, Sibalom, San Remigio, sa may Katiklan, Libertad, sa Kulasi. Salamat yun tanan. Sa Muhon o sa Ungkap mga igsuon. Salamat nyo. Salamat sa mga kaigsuonan na itong nagsunod sa itong programa dinha sa may Bantayan Island, sa makausapa sa mga taga Tuburan, Lambusan, Tabugon, Hagnaya, Maya ug Daan Bantayan. Okay, ako nang gipasalamatan to mga kahigalaan. Wa ko naka-mention kagabi pero sige, salamat kay ninyo di tanan nga nagpahinumdo mo nako, no. Dili ko no sila mahimutang og dili nato masangpit ilang ngalan, including my son Nathan. Just last night he was here and I failed to call him simply because I didn't see him, no, Nathan, and I hope you're listening now. As you mentioned, you want to hear me once again as I may have to greet your name on air. Thank you so much for my family, Nathan and Yana. Be a good children. I'm looking forward with your contribution to the family. Regards to your mommy. Okay mga igsuon, ato ang gipasalamatan o ato ang gitimbaya ang mga taga Baktolon, Bantayan, diya sa may Bayawan, sang Binalbagan, kag Kabakungan, diya sa may Kanduni. Okay, dara sa may Kanduni. Sa mga taga Kanlaon, sang Himamaylan, Hinigaran, kag og diha sa may Inapoy mga igsuon, kag sa Isabela. Okay, sang ato niya nga mga kauturan nga nagapamati permi dara sa may Sipalay, no? So sa mga taga Kabangkalan, La Carlota, La Castellana, sa Maaw, Nara, o San Carlos. May pagpamati nyo diya tanan. Ako ang pagpasalamat nyo diya tanan. So I hope sulit, no, mga igsuon sa taga City Mall sa may Alabang, mga igsuon o syempre sa biyahing Batangas. May pagpaminaw nyo diya tanan. Salamat ni Sir Boch Amor, tanaw karon. Mga igsuon, doon ay mga pipila kapangutanan nato nga. Okay, unang pangutana ato sa nga taga gibugaton, Pastor, doon na ba kay basihanan sa imuhang giingon nga niari si Olivia sa meeting nila ni President Duterte kay medyo init man kayo ang pagka-diskasi. Gopuha poster mga igsoon diskasi. Ako nabantayan ka ng pulong nga diskasi na sinugarol man nga pagkapulong pagkasulti, di ba? Okay. Okay, salamat sa ato mga kaigsuonan nga niingon pag-istorya mga igsuon nga ganahan kuno silang masayod. Okay, ako ra nang gihataga gibugaton gumikad kay
medyo nalipay sab ko nga okay paki-check. Okay, paki-check. Sige, ato lang nang hatagag kahigayunan mga igsuon. Okay. Medyo I hope nga mga igsuon na medyo ato lang. Okay, sir, gamayng reminder, no? Kay medyo wala na ko. Okay. So sige, mga igsuon, medyo nalimot ra ko na ay may mga pipila ka mga panawagan, no, sa ato ang mga kahigalaan nga ug ato kuno ug mahimo kuno ato ang ipakita, no, kating giingon nila pag istorya nga na ako noy. Okay, dara, sige. So katong mga ganahan nga mutan-aw nga ako lang ipadala ni ninyo katong mayon pag istorya unsay akong gibasihan, no, nga diri gyud si Olivia nakikibalag ni President Duterte unya mao hinungdan nga nahiubos si Olivia sa gipangbuhat sa mga local mayors nato dinhi sa ato ang local government unit. So ako lang ipa-play ninyo mga igsuon kini tungod lang sa ato mga kahigalaan nga ganahan nga mutan-aw. Okay, ako sa ipadak-an ha. Okay mga igsuon, mao ni. Okay, unsay basihanan ang inyong pangutana, unsay basihanan? So mao ni siya'y basihanan mga igsuon. So I hope nga dili ni ninyo i-misunderstood. Again, baliko na ako, wala ko, I'm not against, no, to anyone, and the more that I am not against to OBY, no. Ang ako rin mga igsuon, gumikan lang sa inyong request, ako lang yun ni siyang hatagagibugaton kay medyo very controversial pod, no. Mahimo man ko aning bakakon mahimo man ko aning dautan para ninyo kung galing dili nako ni mapaplay, no. Pero ang ako alang diya mga igsuon nga as much as possible ganahan lang ko nga mutan-aw mo, no. So ang ako alay pakita mga igsuon sa dili pa nako ni ipa-play, ako sang ipakita ninyo kay nagloading pa kadyot, no. So maon ni siya mga igsuon ang nindot kayo nga tan-awon, no. So kadyot lang ha. I hope nga mapadako ni nato. Okay. Okay, kadyot lang. So mao ni mga igsuon. Tungod ug alang sa ato mga kaigsuonan nga gusto mo tan-aw kon giunsa nako pagkasiguro. So ang buot pasabot mga igsuon nga nagduda sila nga gahimo-himo lang kog istorya. So mao ni siya si OBY, nakikita mo mga igsuon, og si President Duterte. Okay. Okay na diri mga igsuon kita mo. Okay, ako ipa-play ha kay para makaibalo mo nga dinhi malipayon si OBY sa pag-abot ni President Duterte. Wala ko nagtuo nga pagkahuman ani mahiubos ra pud di si OBY. Paminawan yung mga igsuon, di tanawan na lang ninyo. Okay mo ni, mga igsuon. Okay. Okay. So I hope nga nakikita mo mga igsuon. Okay. Okay. Okay, so nakita niyo mga igsoon nga naa din ha si OBY. So ato ang usbon ha kay tungod ug lang sa uban nga gusto mo tanaw. Okay, kita mo? Okay, kita mo mga igsoon. So ako lang giklaro ha kay medyo di ra ko ganahan nga inyo kong o ganahan mong i-share nako nyo kung ganahan mo. Ang point ra nako mga igsoon nga okay nara ha nara so makita ninyo mas kuan ko no maklaro ko no og aris gamay. Okay kana naklaro na ninyo. Okay ha. Okay, naklaro na ninyo. So gamay na siya mga igsoon ha. Okay. Okay. Arta sa pikas basin makita mo. Okay kana kita mo ana. Okay, bason lang makita ninyo. Okay, mga igsoon. So, si OBY o si President Duterte. Okay? So, mga igsoon ha. At least, okay, igo na siguro na. Okay, salamat ninyo. So, ako lang ipaibalon yung mga igsoon nga kaluwis Ginoo sa ato apod ng mga paningkamot. Okay, ganahan jud mo nga iusob sa gamay sa cellphone. Sige, ako usbon mga igsoon. So, mga igsoon dispensa ninyo. Okay, sa cellphone, makita ninyo. Okay, ha? Ako usbon, ha? Okay, kana. O, kana, mas klaro na, di ba? Okay. Oh, nisandig siyang President Duterte.
Okay, atong ipa-play sa pikas nga cellphone kaya para po nga makakita sila. Okay, dere. Okay, so at least nakakita mo mga igsoon. Wala ko gahimo-himo ha. So, I'm sorry nga si Pastor Laping dili ingon ana kay responsable sa iyahang pag tingog sa media. Ako lang giklaro mga igsoon. Okay, balikon ako. Ang gikasukan ni OVY, gumikan kay daghan ang nagpahimulos niya. Daghang nangayo niya donations o niya ang pangatagan. Pero sa diha nga siya, a little respect lang unta ang iyang gipangayo, nobody, wala ginitagad niya. So ang iyang kahiubos, gumikan sa rason nga nagtuo siya nga ang iyahang gibati, maupoy gibati sa uban. Kung mapasalamaton sila, an act of gratitude to her is an act of gratitude to all that is connected to her, no? Or that are connected to her. Bisan kinsa man ang iyahang gustong labanan, gusto niyang iyahang ipresentar sa mga tao, no? Ma-private, ma-business kadiyag ma-politika. Sa iyaha karon nga pagka-open for the donations na inyuhang gipangayo, so si OBY, normal gyud nga, doon na siya expectation ninyo. Nga, inyo po siyang respetuon. Siya ko'y nihangyo mga igsuon ni President Duterte nga muanhi, then makihibalag kay sa iyang pagtuo nga dako og balaslon ang mga local government leaders sa ato as Negros Oriental. Kay kadaghanan nangayo niya donation, especially sa Dumaguete City, mga igsuon, o sa province of Negros Oriental. Now, ako rin ang gipahibalo ninyo, dismayado man siya, pero mao naman ay nahitabo, no? Mag-uol man siya kay sa ilahang pag-abot ni President Duterte, lami kay ilahang kulukabildo, lami kay ilahang interaction on niya all of a sudden, mga igsuon, she did not expect. Wala siya ga-expect. Wala siya gatuo. Ngayon ana kabastos ang mga tao ngayong gituan nga in return unta muhatag og dako pod nga respeto diha niya og bisag mayngon lang ta pag-istorya mga igsuon nga consuelo, no? Mayngon pag-istorya nga bisan lang unta og a little act of gratitude. Pero nakita na to nga ako mismo inaulawan ko mga igsuon, gumikan kay I was there, no, nya ako apong gi-cover, and then na feel na ko og unsa ka dismayado, but bisag unsaon pa nato mga igsuon, it already indicates nga syempre nakita na ko nga mas kampante si OVY dito ni PRRD. So to speak, maingong ko nga dismayado man siyang ni pauli man siyang nagmagulanon, magpaabot na lang mos karma niya. Kay grabe ra ba po dahil ni siya mga igsuon, musulting mga negative sa mga taong nagpahimulos niya. So mo na ni ato ang kahimtang sa Negros Oriental. Mo na ni atong kahimtang, no? Medyo dunay mga pipila ka mga tao nga nasakitan, and then kani manggong ingon ani mga igsuon, nago ni siya return. Nago ni siya sa panahon mga igsuon mo flashback man na nato nga gibaliwala ra nato. Pero sa mga hingtungdan, especially sa local government leaders nato, sa atong dakbayan sa Dumaguete o sa province of Negros Oriental, mayngon ako pag-istorya nga wala na humana, the damage done. Again, baliko na ako, humana, the damage done. Okay, dirita sa mga aspeto mga igsuon nga atong isgutan. Ang kahimtang sa diha nga we are closely related to one another, labi na gyud nga mga Negrosanon ta. So dili nato malikayan nga ang mga kaigsuonan nato nga nagpuyo sa isla sa Negros, mailunggo, mailigay non man na siya kung Cebuano, wala gyud nay language barrier. Honestly lang, mga igsuon. Usually the people that stays or live in Negros Island knows the boundaries. Kabalo gyud kadaghanan sila nga mo inilunggo ang mga Cebuano, unya ang mga Ilonggo mo'y maglisod pagsulti, pero makaintindi man sila, makasabot sila, maglisod sila storya, because ang kita mga Cebuano, we are more eloquent when we talk about, no, sa mga
gitawag na to mga lingwahe. So gifted lang ta mga igsoon. Man nakita nako nga laming paminawon nga malipayon, and that sets the example, no? Si OVY is from Oriental, then succeeded in Negros Occidental, but one island man ta mga igsoon. Mami ko nga ang ato ang respeto dili gud unta mawala or hindi tani madula siling sa mga hiligay non, no? Kay ariman sila and then they always give importance sa ato ang lugar mo nang malipayon kay sila to be reunited with them, no? Sa ato ang pangandoy nga kita, we will be called as one family. Munang ingon nga NIR, Negros Island Region. But whatever, mga igsoon, ako lang ipasalamatan nga medyo maayo ang reaksyon sa ato ang mga kaigsunan nga mga hiligay nun. Aloof pa man gyapon, di pa man gyud kayo kumbinsido mga taga Negros Oriental gumikan sa mga karga, no, nga mingon nga bintaha gyud ang Occidental, sila makapabor, no? Mga igsuon, fair and square ang sharing diha. Dili ginaingon nga naay makabintaha nato. So manang mayon ko pa istorya nga pinaka-importante gid nato nga open ta sa matag usa. So like OVY, open siya, pero ang problema lang dismayado siya, na discourage siya. I hope nga ma-recover na mga igsoon. So doon natin na dawat nga mga feelers gikan sa mga anak ni OBY, sila si Roy, ingon man si Lina, si Ricky o ingon man sab si Emily. Nag-uol sila para silang inahan because ang pagpanghatag sa ilang inahan wa man sila gipahibalo o niya dili man sila part gyud sa endorsement. Well, ilar po nang gisabot ilang inahan, pero nakasakit lang because open sila mga igsuon sa tanan nga mga benevolent, sa tanan nga mga aksyon nga gibuhat ni OVY para sa at least advertising po, no? Advertisement po na or pag-promote po na at the same time sa ilahang kompanya sa Balyacar Transit Incorporated. Ang ilang tumugtuyo nga at least man lang mailhan pod nga they're not against, they're not opposed mga igsoon, and then nailaha pod nga with an open heart and open arm ilahang i-welcome ang tanan nga mga activity gumikan kay kung gi-charge man gani na tanan dito sa Balyacar Transit or sa series liner mga igsoon. At the end of the day, they will have to approve it, mga igsoon, sa panahon nga i-level na ni dito sa ilahang stockholders meeting, and ningon sila pag-istorya nga rest assured, we are open to any activity done by the foundation or meaning Science on Foundation nga makatabang sa isig katao. So munang karon mga igsoon, nalipay ra pugo sa ilahang mga reaction. Okay, usbon ako ang pagpasalamat sa pamilya Yanson, mga igsoon, bisan pa man og ang ako nadawat nga mga informations gikan lang sa Y4 nga nagpadala pod sa ilapod nga concern. Ni simpatiya sila sa ilahang mami because they strongly love their mommy, love or Mami Olivia. So, unsa kunoy damage nga nahitabo, it's also a damage to them. Og unsay desperation, og unsay sad situations, anything that affects the emotion of their mommy, they are too affected. Muna ako mga igsoon, malipay kay kung maghuna-huna nga dunay mga anak nga ilahag yung gitagaan og lugway ilang inahan. Okay, nakadungog tag istorya nga dunay mga pipila ka mga ningon nga ang ila kunong nadungog nga kun galing nahitabo pa nga nakapadayon si Roy Yanson sa pagka-presidente sa Balyacar Transit ni adtong 2019, no? Giisip kuno to nilang kodita. Siguro kuno karong mga panahon na wala na mabilin nga series liner kay mabaligya na ang mga bus o ang kompanya. Pero mga igsoon, ako lang nang tubagon sigon sa ilahapod nga tubag anang mga puntuha. Ang tubag ni Roy Yanson, kay siya may gi-adresan na mga igsoon. Ningon si Roy Yanson, nga ang madula man ang korporasyon, madula man ang mga bus. Dirimi sa company sa Yanson Family Corporation, meaning sa Yanson Group of Bus Companies, arimi din nagkuha sang amon niya nga pangabuhi. Diri sila nang ginabuhi mga igsoon. And then, doon ay sentimental value ang transport system sa Balyacar Transit. Initiated by their father and their mom, ningon siya pag-istorya, unless siguro kung silang mga anak pobre,
Kay siguro, og pobre sila, ilan na ibaligya. Tani kung magsiling sila nga kami, na-imol kami, kag waay kami kwarta, kung may ara man damo informations nga bawat isa sa amon naging milyonaryo, kang ang iba, bilyonaryo pa man, it's because of our father Ricardo Yanson and Mami Olivia or Mami Love. There's no such reason that is, ingon sa mga igsoon, that is fabricated, that is unlikely, that is unfounded. Dili ko na siya, walay basihan ko na nga istorya. Ingon sa pag-istorya mga igsoon nga the reason why they did not have their own bus companies because they do not want to compete. Di sila ganahan nga mo-compete sila mga igsoon or makig-competition sila sa mga negosyo nga gipundar silang amahan o ginahan. Ningon sila, we can afford. Pero si Roy, tinuod man, nakita man yun ako mga igsoon nga tuwa siya ni focus sa tracking. All over the Philippines, ang iyahang RSY stands for Roy and Susan Yanson. And he has hundreds mga igsoon, even close mga igsoon to, according to them, thousands of transport nga mga deliveries mga igsoon all over the Philippines ang RSY. Pero dili lang ganahan si Roy nga ma-misunderstood siya because at the end of the day, matabo man lang gyapon mabalaan sa mga tao nga ang iyang negosyo was inspired by his father. Ingon siya nga gidasig siya sa iyang amahan ug mao na hinungdan nga naapod siya sa transport pero delivery lang mga igsoon kanang tracking system. So manang ningon si Roy nga layo lang kayo. Mas siguro iha pa mangganing isakripisyo ang iyahang kaugalingon nga siya kung pwede lang para lang ma-maintain ang legacy sa iyahang amahan nga si Ricardo Yanson, that before and after siya mga igsuon nakakita sa iyang amahan, before mao na ilahang nakita mga igsuon nga sa dihang natao siya, nakita na gyud niya ang pagpadalagan sa Balyakar Transportation System, sa Balyakar Transit. So wala pa naging lag series mga igsuon. Og tungod ana nagdako siya nga nahimo siyang manager. Og tungod sa pagka-manager niya, he is responsible not only to the family sa mga nagsalig sa Balyakar Transit, driver, conductor, mga empleyado, but he's very responsible to the family according to their share. And he protect the interest of all the employees. Iyang yung giproteksyonan ang interest sa tanan nga mga mamumuo o mga empleyado, sa tanan nga mga konektado sa ilahang Yanson Group of Bus Companies. So kung doon na magani accusation, mayngon ana, it's fabricated, it's unfounded. Gahimo-himo lang nag-istorya mga igsoon. Si Ricky, mayngon lang ta, he's the most advantageous. Pag-abot nila, gumikan kay si Ricky, develop his masterpiece, no? Pag-construct, pag-build up sa mga buses. The reason why they succeeded also, and dili lang kay sa ilahang kaugalingong mga bus magpadalagan sila sa series, kundi ilaha pong kalampusan nga nakapang napidaghang na malit po nila sa ilahapon nga mga buses. So to mention, in Luzon, majority sa tanan nga mga buses gikan sa ilahapon nga fabrication line. So gumikan ana mga igsuon, it's not all about the interest of royalty, but simply because they want to establish the legacy of their father, Dr. Ricardo Yanson Sr. So ingon ana kanindot ang mga pronouncement sa managsuon nga si Roy og si Ricky. Now, sagdahin na lang, si Selena is not interested, si Emily is not interested. After all, they only work, no? Nga mga naa sa ilahang admin, and they are not directly connected. Indirectly, they are connected with Yanson Group of Bus Companies, pero ang pinaka-directly connected yun, ang mga lalaki yun. Labi na yun, ni Roy, ni Ricky, o syempre ni LRY. So, they had their own business while their father, naapa si Dr. Ricardo Yanson Sr., sila nakapundar ang mga negosyo sa tabang sa ilahang amahan. O syempre sa ilahang inahan. So, ang ilaha karon nga mga gibuhian, it might be very emotional
Pero rin ko nga biso murag may ko nga emotional na nagway sila ningon pag-istorya nga napiktuhan sila sa insulto nga gibuhat sa taga Negros Oriental gumikan kay dili sayon sa ilang inahan sa iyang pangidaron nga niadhi siya just to meet former President Rodrigo Roa Duterte in order to support him. Unya ang mga tao nga igo orang nangayo, igo orang ni kangkang ng kamot ni dawat, unya medyo wala nay accountability. Mo na gikagulan sa mga anak nga ilahang gibati ang dako kayong kahimangod sa ilahang inahan. So mga igsoon tanawan ninyo, at the end of the day, ang pamilya ra gihapon. No? So man ganahan akong ipaabot sa tanan na mga suking tigpaminos tanan nga mga trabahante. By the way, thank you so much sa Mr. Lintorio nga mo'y nagpadala nako mga igsoon adtong video. No? Salamat kayo sir. Salamat sab kayo sa mga staff ni OVY nga ni cooperate no og sa syempre sa staff pod sa Maisog. Okay. So, og mangutana manggani mo, doon na ba'y dako nga suporta si President Rodrigo Roa Duterte, the former President of the Republic of the Philippines, doon na ba'y dako nga suporta o supporter nga negosyante. So, mayroon ko, usan na diha si OBY or ang Balyacar Transit Incorporated. It's number 1 in the whole Asia, mga igsoon. And then, pag-ingon sa mga bayranan, mga igsoon, sa buhis, sa tanan nga mga obligasyon sa gobyerno, wala gyud nang ngutang ang Balyacar Transit Incorporated. And in the book, naagyo dito sa record ni Maria Lourdes Celina Yanson Lopez nga wala gyud sila'y napaltos nga gibayran. Ang tanan nga mga representation, especially for government program or project, ang secretariat mismo sa Balyacar Transit, nagidumala kaniadto ni Ma'am Emily Yanson, mga igsuon natunol gyud na. Labi na gyud sa mga housing project. In collaboration with the President kaniadto Roy Yanson. So giklaro na to mga igsuon nga wala gyud sila nahimong bogos, wala sila'y ingon nga gidalaganan nga mga obligasyon, wala mga igsuon. They are so honest na ang maka-affirm na ang SGBC Sip Goris and Bilayo accounting firm because they love to get an external audit, no? Gikan sa mga nagkalain-lain nga mga prestigious accounting firm ug maunay timailhan mga igsuon nga kung doon na may nangawat dili gyud ang mga Yanson, dili gyud ang Balyacar Transit Incorporated ug naa magani siguro mayon naa insider sa BIR. Or maybe mga insider sa LTO o sa LTFRB. Okay, doon ay nagpadala na itong text karon diri mga igsoon. Ang pinakadako gyud kaig sapi nga gidaot og maayo ang Yanson family or Yanson group of bus companies. Ang pinakadako gyud kuno kayo og kadaot nga gihimo. Pero ako disagree magugo. Dili ko mutuo nga ang pari mo'y nakadaot. Dili ko mutuo nga ang Roman Catholic nga mga kaparian o mga diocese ang nakadaot. After all, will man na. Iyaha man ng katungod. Wa man na namugos ng mga pari. Wala namugos man ng Roman Catholic. Kung iyahan ng will nga muhatag siya, musupport siya, simply because siguro na misunderstood lang gumikan ka doon ng mga pari as the agent, no, sa mga donations, no. Ang doni ni enjoy, pero I'm telling you, well, siguro og naamang gani tulisan kawatan din na, mayroon ako nga dili na lang na nato libogon. After all, dili man na ato. Ang ato rang hatagang gibugaton, kana rang giingon nga kay kusa man ang gihatag og binuangan na sa mga nagdawat gaba ra poy ila. So ang point ako mga igsuon nga dili lang ko ganahang manghimasok kay dili ba pud sayon ang pagsolicit pareho ra mo ko nagnanulis. Kanang manulis og madakpa na masakpa na patay ba pod. So in the light of religious organization, maulawan pod. Pero ingon nga, sige lang, layo raman guys kamatayon ng kaula, pero ayaw ba ya? Kay doon na ba spiritual death?
So mga sorry ninyo nga dili gyud ko mutuo nga ang number one nga cause no sa kadaot maunang gitawag ang mga pari nga maoy nagkarga nagpuhal dito ni Olivia or ni Kinsa dina mga igsoon. Ang ako rang gingon ang pinakadakong kadaot nga nagdalag kadaot ining ilahang kompanya. Sila rapod sa rason nga grabe ra sila karelihiyoso. Si Dr. Ricardo Yanson behaves like a pure Protestant. Presbyterianism ang iyahang estilo, ang iyahang countenance, ang iyahang pattern mga igsoon because he loves to declare city-state. Ang ganahan niya nga model of kay model maguna ni John Calvin kada bang syudad nga ang mga tao mahigugmaon sa Dios maunang ang mga tao nga dunay mahimo puno sa panalangin sila mo instrumento sa mga kaayuhan nga ilaha pong iduhol o itunol nila dito sa mga tao na nagkalisod. The only problem is dili lang yun matured ang ato ang mga political leaders mo nang inaihatag dito sa mga pobre, mga igsuon, gisakiyo, gitangkugo ra hinoon ang mga donations sa mga dagkon dato. So sa ako nang giningon mga igsuon, ang model ni Dr. Ricardo Yanson Sr. is kanang city-state nga model. Mandili ko matingala, siguro na influensya niya mga igsuon si OBY sa iyahang pagtuo, sa iyaha karon nga pagsalig, sa iyaha karon nga philosophy. Manang niyo ko nga, syempre sa dihang na cut-on si OBY, pagtuon niya nga ang city within a city and the state within a state, which is the Vatican, is the perfect representation of the philosophy of the husband, Dr. Ricardo Yanson Sr. So, as they're getting old, mga igsuon, dili man gud pwede na ito ma-equate ka kay bright si Ricardo, bright po si Olivia. Maingon ta kon ang origin of this intelligence or wisdom, si Ricardo, unya na shiran si Olivia, and then Olivia interprets in her own. Dili good as in mga igsuon verbatim or 100% nga pagtuo ni Ricardo maoy nasabtan niya, but nakita po nako sa mga anak, especially sa ilahang faithfulness to the Lord. Like me, mga igsuon, they remain to be a loving Catholic individual according to their practice, only lang nga sa ilaha karon nga maturity, spiritual maturity, mas ipili sila og mga maayong homily, nga mga maayong nga mga sermons nga nakita nila sa mga churches pareho sa mga Protestant. Well, ang reason, maingon ko nga, well, the term Protestant includes na sa tanan nga mga non-Catholic, non-Roman Catholic, pareho anang sample nako. That includes kanang Jehovah's Witnesses, kanang Mormons, no? Kanang Latter-day Saints, no? So Mormons man na sila. Kunya Jesus Christ of Latter-day Saints na siya. So ang meaning ana magigson Mormons man na sa atong term. So apila ng mga Seventh-day Adventist, apil na ng mga UCCP, apil na ng mga born again, bisag unsa klase niya, mga Baptist o unsa din na mga igsoon. I'm telling you, ingon na ang passion sa mga managsuon. They love to listen to the radical interpretations of the wisdom of the Word of God rather than to be too traditional. Because they're not trying to relate an equation of reflection. Ang ilahang gustong mahitabo, something that can motivate and that can develop and that can really glorify God in the natural sense. Dili itong mga igsuon fancy way. But again, sila mga igsuon, they have the respect to the Catholics. No? Maunsa may order ana, ma-Franciscan, Dominican, ma-order ana, Agustinian, mga igsuon, they don't care. No? Kay donor sila sa Salesian, donor sila sa Don Bosco, donor sila sa daghan nga mga orders. Ang point nako nga ang ilaha manggod nga they run a foundation. Ang foundation nila sa Yanson Group of Bus Companies to see to it nga kini siya commendable before the people kay they are in public transport. Munang nila whether or not apektado sila sa mga tao. Munang in return ilahag yung gihimo pod nga ang pagbutang og foundation to extend their help ng mga igsoon kay kani manggod moingon ra gyud ko nga ideals man ni sa mga
business world o sa business community no mga igsoon nga doon na gyud sila gigahin gyud nga social kanang gitawag na to corporate social responsibility or CSR. Kani mga igsuon nagbuhat gyud ang Baliakar Transit ani, nagbuhat gyud ang Yanson Group of Bus Companies, nagbuhat gyud si Dr. Ricardo Yanson og si Olivia Villaflores Yanson og ang mga anak. Wala naman sila gawna-una nga kanang ikurap or kawaton, wala nila gawna-una na. Ang para nila ilarang gibuhat ang para sa tanan nga mga tao nga gatuo sila nga ang ilaha karon nga nadawat nga dagko kayong kana bang prestihiyoso nga dungog kani gumikan kay panalangin. Ang ilahang nakita mga igsoon nga gibless sila pinaagi sa ilang amahan o ginahan. Murag lately na lang ko nakadungog nga medyo dili si Olivia interesado nga i-appeal iyahang mga anak. She wants it to be exclusive. And then the other day, doon na may istorya, mga igsoon, Pizza Gis Mantaron, that was Pizza Utso, samtang travel ko mga igsuon, nakauban ako ang mga pipila ka paryente. By the way, happy birthday ni Sir Tony Sir na tomorrow, no? Advance happy birthday Sir diya sa Tanay, no? Salamat sa inyo ha karon nga greetings, no? Para ni Sir Tony at tanan nga mga trabahante sa Baliakar Transit sa series liner nga ni greet og advance happy birthday ni Sir Tony. Si Sir Tony Sir na mauna siya gyoy right hand ni Dr. Ricardo Yanson Sr. o maupoy kauban during the buyout sa mga franchises mga igsoon sa nagkadaiya nga mga bus companies, kauban ni kanhi president no sa Baliakar Transit kamagulangan na kasi Roy Yanson. So atong giklaro nga igsoon ang birthday ugma daghang ni greet salamat ni Eman Fee Barotag ug sa uban pa. Mga igsoon ingon ani nga sitwasyon. Ako magpasalamat ko nga you always pay attention no sa tanan pod nga mga tawo nga which happen to did some iconic nga mga binuhatan no kay dako contribution si Sir Tony Sir na wala mo malimot niya. Hindi nalipay ko nga ingon ana mo nga ingon ana kadako ang inyong act of gratitude kanin yung pagkamapasalamaton ni Sir Tony. Salamat yun tanan. So padayon ko magigsoon ang mga anak may pagka preparar ni Dr. Ricardo Yanson. And then, may pagka-preparar po ni Obi-Wan. Kaya nahitabo man guni sa diha nga medyo doon ay controversies ka namang namatay na si or ni pass away na. Sorry sa term mga igsoon. Og may mo atong ipagi na lang og kan dili bagyod kay bugat nga term. So, ang nahitabo mga igsoon when Dr. Ricardo Yanson Sr. passes away, dito na to nakita nga nausab na gumikan kay na lain na ang una-una ni Obi-Wan. Pero in fairness po no sa mga pari again many people are blaming the priest no mga pari sa Roman Catholic nga mao gyoy naghimo gyud og kagubot aning pamilya Yanson. Pero usbon ako dili baya kay sila ra. As a matter of fact akong gisulti ninyo nga instrumental baya si President Duterte sa pag-file og kaso kriminal against sa mga anak nga mga stockholder and considering nga ang mga kaso is trespassing, kidnapping, mga heinous crimes na. Unya karon pagkangalan nga gi-filean gyud og kaso gumikan kay dunag yung kunoy indication nga doon nagyong kuno'y probable cause diin ang magbuot ang Department of Justice sa panahon to ni former President Rodrigo Roa Duterte using the Department of Justice former Justice Secretary Minardo Guevara. So ingon ana mga igsuon nga maayong pagkatayupi ang mga anak no nga mao'y hinungdan nga napalagpot sila nang larga sila and that was during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. He was instrumental to that. Unya wala na siya mga igsuon malifted up. Gumikan kay instead nga unta wala na si President Duterte sa iyahang posisyon kay 6 years naman. Pagpuli ni PBBM nagtuo nga duna nay mo rest na or duna nay matawag natog dili na interesado ang atong gobyerno. Unsa pagkaunsa nga sa pagpuli ni PBBM mga igsuon mas gipadaghanan hansakan man hinuon og daghan kay mga kasong kriminal. And one thing that I was too disgusted kana bang wa jud kong ganahe
gumikan kay again mga igsuon sayon ra kayong ihimuon ang pag-file og kaso even the people that are without bisag wala dinhi mga tao himuan ra gyapon og kaso yung mga himuan og kaso gumikan kay sila sa ilahang paglingkod sa pwesto mga igsuon according to the timeline kay 6 years man so sukad pagdaog ni PBBM magpaabot na po kanusaan na po siya mawala din na dayon another hope. But how if og ang mupuli unya mga igsuon either Rafi Tulfo nga utro pod mga igsuon nga kusog ra kay mangayog solicitation. I'm talking about dito ni Olivia. Now nako ma-jeopardize na pod, mabiktima na pog dayon or mabugatan na pog samot ang mga managsuon ang Yanson 4 or og si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte mo na po'y mapresidente and then maura po'y iyahang ipadayon ang katupong gibuhat sa iyahang amahan. I hope she's professional enough and matured to reconsider because mga igsoon kani manggod ug ato mga ibalik ang dictums of law dinha sa corporation code. Dili manggod unta ang ngayang kihaan ni kay mga anak manilang pure sa ato ang corporation law na ang magoy majority rule. So nya kaning mga anak nga wala ganahi sa mga anomalya nga gibuhat sa mga pipila ka personalidad sa kompanya unya karon ni-react mao naman hinoy gipunting mga igsoon unya sa pagpunting in taon criminal case ra magyud ang gitira unya mga igsoon considering they're using the connections and the influence to the government labi na gyud sa mga elected local officials mga igsoon who controls the Department of Justice mo na may pagsaluoy in taon kay mga anak ni Ricardo Yanson Sr. mga igsoon klaruhon na lang nako og buhi pas Ricardo Yanson Sr. si Daddy Cardo sigot pa nila dili gyud ni mahitabo nilang mga anak. Dili ni mahitabo kay si Ricardo loves so much the family including OBY. Mahal ka niya si OBY. Maingon man dagway siya nga battered husband siguro pas mga pipila ka buhok nga nihatag natong information. Pero gipili niya to be battered by the wife. Muna may ko nga, dili na to pwede pong mabasol mga igsoon. Say, ako bitaw, may ko sa amo ang balay, ako mo'y leon. Pero problema lang, pag musikmat na ganitong tag-iyas leon, awa na, upoy. So this is one thing I want to share with you. Nga nawala ra gyud sa passing si Olivia pag-abot sa panahon nga na-interest siya nga iyahang duphan ang tanang katigayunan nga iya paganing kulang na lang i-disinherit niya iyahang mga anak pero di man gud na mahitabo unless og modeklarar siya nga ang iyahang mga anak wala niya gimabdos wala niya gipanganak o niya papamatud-an nga ilahang mga genetics kanang ilahang DNA or deoxyribonucleic acid mo justify nga dili gyud niya anak pero mga igsuon where in the world nga mahitabo nga ang usa ka anak nga gipanganak mga igsuon dili makakuha sa genes sa iyang inahan. So lisod kayo ng probahan. Lisod kayo probahan na mo ingon i-disinherit niya gumikan lang for what wrong reason. Og naingon ako pag istorya mga igsuon nga bisan pag ilahang patyon ilang inahan. So mga igsuon that's another evidence. Asa man nga ground nga patyon lang inahan ilang gihiluan, ilang gidunggab, ilang gipapatay mga igsoon. Wala man, they love their mother very much. And up to the moment, they welcome the decisions of their mom only nga dili lang laganahang i-take advantage ang hinay-hinay nga diferensya mga igsuon sa iyahang soundness. Okay, ato ang ingno na pag-istorya. Musugot sa dili ang pangidaron nga 91 years old is not sane and sound as those that are under that senior citizens. Mag senior citizens na rin yung kuno na bikil mga igsoon. But I'm telling you, di harap ko nakakita og advantage nga ang mga anak nako kailang respeto. Okay, maniko na to. Doon ay mga pipila karon nga mga comment message na to mga igsoon nga maog yung kuno na typical attitude nilang managsuon gikan sa kamagulangan si Attorney Villaflores og mao po'y kinaiya pod kuno adtong iyahapong igsuon nga maestro so tulo ni ka managsuon silang Olivia nga gitandi nga pari-parihog batasan nga pag-abot na gani sa ilahang pangidaron kanang high senior citizens profile
medyo manhid og dili na makamaong mo bati mga igsuon. Ilang emotions mura naggilangkat na mga igsuon, mura they are already in the state of oblivion. Kana oblivion mga igsuon, forgetfulness ang meaning ana. Salamat sa nag-text nako. So naana ko no sa level na kuno nga sila kunong tulo ka man nagsuon sigon sa nag-message na ako ngayon ana ginang mga batasan ana nila pag moabot na ganis pangidaron kay ingon po niya nga katupo kuno igsuon nga abogado nga to ni Ran kuno nag-congressman sa 3rd district maupod tong nay maestro nga igsuon nila og si Olivia pag abot ko no anang mga pangidaron ngayon ana medyo murag mga igsuon mawad-an na sila na medyo mawala na sila sa gitawag nilag kana bang emotional or dili lisod kay flashback mga igsuon. So doon ay naging nato nga impact of neuropsychiatry wala nagpasabot nga ka-bright ka, wala nagpasabot nga sound ka, wala nagpasabot nga dili na ka entitled to some sickness no sa imuhang aging process na agyog kuno ng Alzheimer's o kanang Parkinson. Okay, sa mga wala na kahibalo kanang Alzheimer's mo na siya'y malimot na ka. Nalimot kang naade kay anak, nalimot ka nga si Cardo day imuhang bana, nalimot ka nga ang imo lang naibalaan nga nganong daghan kayong nagserbisyo nimo. Malimot na gani ka si imuhang mga katigayunan, malimot na gani ka. Pero ningon pag-istorya nga pero dali na maka-recover. Kaya doon na may process of medication nga maka-recover. Pero mo lagi, dili lagi na as inconsistent. Mo kuha na mag-staggering na kuno, no? Protracted na. Dili na yun ingon nga kanang lahos-lahos, no? Daan na yun kuno yung mga bikil, no? Sa iyaha kuno nga consistency, medyo makompromise na kuno kadaghanan. So muna ilang nakitaan nga status kuno ni Olivia Yanson, no? Ni OVY. Muna ang mga anak, consider this statement from many friends and family friends o sa ilaha po personal friends o sa ilaha po nga pamilya. Ilan nang i-consider instead of getting hurt, no, or masuko sila, nasamdan sila or whatever, they don't consider it. Ang ilaha na lang they hope that their mommy OBY will enjoy. But at the end of the day, ang ilaharap pong panganoy nga bason lang po og masayo ning pagka-resolve, no? Dili kaingon nga mamatay sa OBY. Ang punto din na nga, kung mo desisyon ang korte, wala namang gyoy kinahanglan pa inon pag-istorya, mapasangil pa nga, kay na maguchay Alzheimer's, dili mo na rason. Kay, there are so many scientific medications nga pwedeng mo nurture ni OBY nga iyahang ma-realize pagbalik nga ang iyahang kamagulangang anak, ikaduhang anak, katulong anak, hangtod sa kamanghuran niyang anak. So, pinaka-importante para nila nga doon na nagyoy resolution. Ang problema, unsaon pag-apply og resolution kung ang mga naas katungdanan sa atong kagamanan which are responsible of the filing of the case, mga igsoon, because naamang gunig level good sa mga kaso nga di pang file, mabayran or ma-influensyahan. O niya, ang mga anak, wala man dire mo o perming dihado. So, we hope nga ingon ani ang dagan. No, kanang ingon pag-istorya nga si OBY will passes away, mga igsoon, ayan pala yung panganduya po. Anyway, mula ba yung bito tanan gihapon, pero sakit ra pong una-unaon nga atong tungluho ng usa ka tawo, gumikan lang kay ni simpatiya ta sa mga giisip na itong mawin alkansi. Dili pod, no? Parihor na sa mga comment ron, mga igsoon, very controversial. Bago pa man yun nga gidinay si President Duterte. Anya, si OVY, dako pa man yun kay siya pag-appreciate. Nag-sign pa silang love, no? Ni Duterte. Ako na magipakita ninyo. Pero katong love sign, mga igsoon, wala to hulip, no, sa wala to wato mahimong tambal sa iyahang kahiubos kay mangod sa pagkadismaya sa Negros Oriental o sa mga mayors nga ingno lang nato mga igsoon sa mga local government unit labi nas dakbayan sa Dumaguete kay may lang kayong magpadalag emissary nga mangayo og donation unya ang uban ra bagud gipabayran sa city. O niya, hilom ra bagyod kaya ang kato po mga primero po nga mga konsihalis, mga kaalyado man po.
Unya ila ra gitong gi hilom hangtod niabot nga na nagbingkil na sila. Pero then ila ra gihapon di successfully keep that secret kay og ila hapon nang i-open among man sila kay sila man puy usapos mga agent. So normally si OVY mag-uol gyud sa tibuok Dumaguete because ang pagtuo magud ni OVY walay opposition, walay administration sa iyahang mga donation sa respeto para niya which to her she deserves. Pero sayop man mga igsoon, wa man siya girespeto. Okay, ingon si Jeffrey, sorry pastor, late na ko, ano? Sa ato ko nung session. So, salamat mga igsoon. Anyway, baliko na ako I really appreciate the Y4. Sila may ako ang makonect mga igsoon. And then, open man ang ilahapod nga mga media outlet. I mean, mga igsoon ang ilahang mga account, no? Nga makita man ako ang ilahang appreciations pero naagod sila magkahimangon mo express po sila pero ang nakasakit lang mga igsoon because mapiktuhan ta sila ang problema dili ba pud sa yon kay og mag-uol sila mag-uol ta para ganun ganun naambong naman ko ani. Salamat ni Luella Cabanyog og salamat po ni Tata Omisol Marimat nga nagtanaw sa bagkar mapipila ka buka nagtanaw karon salamat ninyo tanan. Mga igsoon ako dahil ipasupot ninyong ang mga report nga nigingon pag-istorya nga katong gi brown out ang Capitol niadtong panahon nga nagrally si President Duterte. Ningon ang taga Noreco wala sila labot dili sila og di pud gyud na nila kayang buhaton ni former President Rodrigo Roa Duterte kay dako pud sila og appreciation ni former President Rodrigo Roa Duterte. So og doon na magani responsable sa pag brown out ani someone right there in the position nga iyaharag yung tuyo nga samukon ra gyud ang ilahang rally ni President Rodrigo Roa Duterte nga para mapasangil pero dili lang ang time nga para mapasangil, no? Ningon po apoy nanangil. Ang point na nato maigsoon nga ang una magong reaction sa tao nganong gi brown out sa Noreco. But with a statement nga naghimakak ang Noreco bilies. Wala gyud may labot ana. Kung doon na magani gabuhat ana, please spare us. Wala gyud may labot ana. So, munang ningon pag-istorya mga igsoon nga anytime I hope nga makasabot mo na ako. I'm not kana bang gitawag na tong cuddling with the Noreco personnel labi na nagsulti karon pero wala magud niyo sila labot kay doon na may iyang kaugalingon nga reading na kaugalingon niya nga meter na kaugalingon niya plangka fused mga igsoon na kaugalingon nilang capacity din na sa provincial capital and whoever is the person doing it responsible to that mga igsoon, ay di na lang ito'y appeal ang Noreco. Salamat taga Noreco sa inyong statement. Muna akong ganahan mga igsoon. Kung ingon na unta mga taong mo-react dayon pa sa panahon nga doon ay mga sensitibong party diin ma-appeal ilang ngalan, ma-involve ang ilang institution. Well, ingon na ni, salamat kay Noreco. Muna ako mga igsoon, nalipay kong may nga ingon na ni, kaaktibo po ng Noreco nga i-vindicate nila, no? Ilahang gilibre lang kaugalingon wala sa ilabot ana. So salamat ninyo mga igsoon ha. Okay, ako ding i-congratulate ang Dumaguete City no sa niaging Seberaa Central Visayas Athletic Association nga nag first runner up ang Dumaguete pero may labot sa Remulyo ana ha. Atong ihatag ang credit where the credit is due. Dito sa mga participant, sa mga estudyante. Ato paminahon sa ning caller, mga igsoon. Okay, kadyot ha? Okay, kadyot lang. Okay. Hello, may gabi. On air ta? Hello? Hello, good evening. And Yes, good evening. Kadang, nag-program pa ko sa radio, ha? Okay. Sige, salamat. Tawagin rin akong balik. Okay, salamat. Okay. So, mga igsoon, doon ay tawag para na to. Anyway, salamat to. Ang katuning mga nagfiesta sa San Jose nga nag-imbitar na to. No? Salamat kayo. Anyway, mga igsoon, basin na ko'y time after the program pero dili lang kong pasalig because gabi naman good, delikado po. Ubay-ubay po ang nagpahibalo na to nga kinahanglan mag-amping yun tayo ng mga panahon na because nagkainit ako ng politika. No? Okay? Ato alang gihataga gibugaton ato mga kaigsunan nga
dili gyud maisip nato nga dunay dako nga friction or bugat nga problema tali ni Olivia Villaflores Shanson og sa iyahang mga anak. Typically dunay mga individual nga gusto ra gyung mo sugnod, gusto ra gyung mo pakalayo, gusto ra gyud nga pa-ablaze, kana pakusgag mayo ang kalayo sa bikil sa inahan og mga anak. At the end of the day, God is good. Iyaharan ning i-resolbar nga igsoon. Especially nga nakahibalo ko nga ang mga anak remains faithful to the Lord, and I know Olivia is faithful to the Lord, only lang nga ang agent of the Lord nga mga pari sa Roman Catholic mga walay mga pulos. Not all ha, dili tanan, katong mga interesado ra gyud sa iyahang mga donations. Those people who are supposed to be the guidance counselor to OVY, I'm addressing this to the mga pari nga mga earring priest. Or katubang mga pari nga murag iring. Kaya para magud ako, sayon magud ning resolbahon. If they can contextually discuss with OVY according to the context, na yung pag-istorya nga, pamilya mo, mga anak man na nimo, whether you like it or not, imo ng dugo, imo ng unod, ang DNA speaks for itself, and then, imo man ang gisabkon, imo man ang gipanganak. Part man na sila sa legacy ni Dr. Ricardo Yanson Sr. And by law, entitled man guna sila sa ilahang respective share. Sa ginaingon nga, kanang mandatory heirship, appeal magud sila, dili magud na exclusive. But pagkangalan manggod nga si OBY is their mom, ilahang inahan, ina po doon tayo ng pag-history. Anyway, you already enjoy your part, mami, and then despite dili na mo kayang gastuon ang imuhang billions nga kantidad sa imuhang account. So, ingon na lang utang pagtambag ba? Kana bang gingon la pinari nga tambag, pero sa mo pod nga ang pari nga nagtambag, lupig pa man po'y balasubas, lupig pa'y Judas, Histas, Barabas. Kaya matingala magug kag ano dili marisolbar. In the context of law, na sila kahibalo, divine law, ilahapon. Kaya kanang mga magpari, divine law ang gitunan na, then naghat pong nagabugado po ng mga pari, and then dili sila makulangan because this is practically a state. Igsunasod po na sila. Kanang mga pari, part na sa nasod sa Vatican, part na sa nasod sa Roma. Naapo na sila citizenship dito. Naapo na sila pledge of allegiance dito sa Vatican, dito sa Roma. Okay, na nagpadala na to dire, mga igsuon. Sige lang, ato lang ning hatagag agamay gibug ato, dili pa gyud kayo ulahi, no? Ato sa hatagag gibug ato ning nay nagpadalag mensahe dire nga well, ang akong tuyo mga igsoon, ingon ra ko nga malipay man pugo tinuod og ingon ani nga ingon ana ta ka ligon. What's the reason nga nung di nga may rason nga dili ta united, no? So mga ilang kong dispensa ninyo kung nganong niingon ko ana kay di man gud pugo kauyon og ato na lang pong butang-butangan og mga informations nga dili mao. So mga kong dispensa ninyo ha nga ang ako rang nahibaw-an ingon ani lang ka simple. Okay. Medyo nibikil na po ang ako ang signal. So sa mga ikog sorry ninyo ha, naagay signal din nibikil. Okay, salamat. Doon ay mga igsuon. Pastor, consider this mga Roman Catholic kami and we are pious. Okay, nindo ta ganahan ko ng term nga pious kasi sa ato pa putupot sa aton term, putupot nga Roman Catholic. Pastor, we would like to congratulate Cardinal Luis Antonio Tagle to be part already of the Order of Cardinal Bishops. Okay, so mga igsoon, daghang mayong pari ha. So kining nagpadala ini nako, malipay ko ining istorya ha nga duna na di ay Filipino karon in the name of Cardinal Luis Antonio Tagle. Rise up into the Order of Bishops ng mga igsoon. Order of Cardinal Bishops in the Vatican. Muna giingon katunga niya,
Romano, katunga niya, citizenship mga igsoon, ha? Katunga niya Romano, katunga niya Filipino, at least natay katunga. Dili ba pod komedya nang mahimo kang order of apart ka no sa cardinal bishops mga igsoon. Ako rin klaro Filipino cardinal, pero ay lagi na kanina siya 100% Filipino. Sa ako nangingon, ang pledge of allegiance sa niya Roma. Og mangutana mo kinsa pinakasikat sa Roma, walay lain kundi si Marcos Aurelius. Okay, so ako nangingon, mo pinakasikat nga igsuon sa Roma, no? Lahi po to si Julius Caesar. Mga igsuon. Okay, lahi po to si Julius Tebes. Okay, so ako nangingon nga kini mga pare, kini si Luis Antonio Tagle, Cardinal, diri sa Pilipinas, diha sa Manila, mga igsuon nakabase. Roman na siya. At the same time, Filipino. So, Cardinal Tagle is the first Roman Filipino. Ayan pa na term nga, is the first Filipino Cardinal. Is the first Roman Filipino Cardinal. Diba? So, from the Philippines, elevated to the order of Cardinal Bishops. Okay. Okay, kanang mga order of Augustinian Recollects, diin mo na yung mga salawayon para nako mga igsuon, kay para nako mo na yung mga dautan kung ako'y pasultion. Ako kaugalingon na opinion, kay gumikan sa problema ni OBY, di na sa Yanson Family Corporation, nga kini mo ay nagpuhal ng mga tawana o katong express nila nga Agustinian nga si Hernan Omezilio. O katong namatay, mga igsuon, nga gatukod ragod siya tuyo og labor group gi-affiliate niya sa ALO kay para ra gyud nga ilang magunitan ang labor union sa Mindanao Valyacar, meaning sa series mga igsuon. Comprising Rural Transit, Mindanao Transit mga igsuon, Bachelor Express mga igsuon og ang tanan mga igsuon nga iya sa Yanson Group of Bus Companies. Pero ako lang giklaro mga igsuon nga di ko siya pag-istorya, Pastor, consider that it took effect immediately. The new Cardinal Bishop in the status with his colleagues, they are now given the title of sub-orbicarian or sub-orbicarian. Okay. They already received the title of sub-orbicarian churches by the Vatican. Okay, among with the following College of College of Cardinals in their highest order: Cardinal Pietro Parolin, Cardinal Fernando Felune, Cardinal Leonardo Sandre, Cardinal Mark Kiliet. Okay, basiglain na po ni Dugweng solicitation ditong OBY. Basog dili mga igsoon, ha? Ningon ra ko pag-istorya nga wala po ko nanaway, pero kita ko sa mong diring Cardinal Tagle may pagkababalo mo po na isa. Anyway, mga igsoon, ni-describe ra ko, ha? Og nakaila mong babalo, kamurang nakaila, katulan nakaila, okay na to. Pero nakikita ko siyang naong, niya diri, gipadala man niya. Okay, salamat ni Ma'am Sima Franca nga maoy nagpahibalo nako. She works, mga igsoon. She works in Series Liner, Balyacan Transit Incorporated. Salamat nimo, Ma'am Sima Franca. And then, the Holy See Office is already rescripting according to the announcement dagway, no? According to the announcement of Pope Francis. Sorry, yes, correct, Pastor. Ngano pod mag-apil-apil ang simbahan sa sitwasyon? Dili kay negosyo magod ni siya, Jeff. Nagnegosyo mo sila sa Pilipinas. Usa silang negosyo diri, Jeff, kana manggong mga
consultancy, mo nang sila guidance counselor mga igsoon. Mo na siya like guidance counselor ni OBY. Ang problema lang, ilang tambag, mura magdili pa yung langit mga igsoon, mura maglukso pa yung impyerno. Okay, mga igsoon, when there is co-opting. But ang ako alam point din na, I'm so grateful with the elevation, no? Sa pagsaka karon sa dungog, sa Romano-Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. Di po sa yun mga igsoon daghan ba yung Cardinal nga Roman American? Doon na po'y Roman African. Doon na po'y Roman Russian. Doon na po'y Roman Chinese. Namaga ni Roman Japanese. Mga igsoon. Dili sa tuwa, ipil-ipil na. Wala ba ako gadaot ha? Ningon ako pag-istorya nga ang naong muli aning Cardinal Luis Antonio Tagle, mura-mura ba pa nag-igsoon? Mura-mura na po check si Babalog. Yun, Babalog ko ito tasong suwang ba? Okay, salamat mga igsoon. Daghang kay salamat sa masukin at tuting paminaw. Magdungog ta sunod simana. After naman ko sa akong oras, mo padayog-yog ta nga to sa sunod akong programa. So ini dapita, ako lang gihatagan og dako kayong katinuan or dako kayo transparency report mga igsoon nga ang pagkadismaya ni OVY, Olivia Villaflores Shanson, ngadto sa mga pipila ka mga gipanghatagan niyang donation dinhi sa Negros Oriental nga mga local government unit, labi ng mga executives nga kusog kayo mo yang ngungo niya. Duyugan sa iyang mga anak. The children of OVY empathizes with her being dismayed. Kaya tinuod manggod po, kadaghanan magpo sa tuwa pong gipampili god nga mga politiko, wala namang goy moral ascendancy. Kaya kita manggod po, mupili manggod ta, gumikan kay lumalaban na ta, bahalag mga igsuon, nilaban na ta, gumikan kay nakakwarta. Bisag kabalutang walay capacity, ato amagod na silang gipili, nabutang na sa pwesto, unya ang ilaha manggod pagkalingkod sa pwesto, apil na manggod po dahil ng pangwarta. Unya ang ilahang sourcing mga igsoon, mga dato, o sa mga dagkong leader sa politika. Manang ay mong katingala, anong dunay gitawag nilang Partido Federal ng Pilipinas, PFP, kay mao man ay source of funding nila, nga mao na nakapatuyok sa ilahang huna-huna, nga dili na sila mo respeto ni ex-President Rodrigo Roa Duterte. So may tag binastos, aw ilahag yun ang kinaiya. So magdungog na lang ta sunod simana sa kanunig ni si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuuran. Daghang salamat ug maayong gabi natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon ug haon sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta budingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapong matahon, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan.
kamatuuran, kamatuuran.